Madam Bonifacio. Ako po ay nandito muli sa harap ninyo. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa SMNI, kay Pastor Kibuloy at sa lahat ng mga Pilipinong gising na gising at nakikisama po sa laban o nag-speak up day na. Kaya naman, ako po ay talagang gising din at kahit madaling araw na, 2:00 na po ng madaling araw, dito sa Amerika, ako talaga ay nag-antabay dahil nga napaka-importanting hindi tayo mawawala, okay, sa ating laban dahil painit na. At sabi ko nga, nandito na yung momentum natin. Kaya dapat ay patuloy tayong kapit-bisig, sama-sama hanggang sa makamta natin ang tagumpay, mga palangga. Mga kababayan, sa buong mundo, sa lahat ng aking mga palangga, OFW, nakasama ko since 2015, nung tayo po ay nakipaglaban sa mga pang-aapi ng mga nakaraang gobyerno, andito pa rin po ako at nagpapasalamat sa inyong lahat dahil nakikinig kayo at nakikibahagi sa ating mga vlog everyday. Dahil wala po akong ibang intensyon sa laban na ito kung di makamta natin ang tunay na tagumpay. So ngayong araw na po ito ay bakit ba kailangan natin magsalita o mag-speak up day na ipinanawagan ko magdadalawang taon na po, noong 2022, nung kauupo pa lang ni Marcos Puting Jr. Okay, bakit po Puting? Dahil akala po natin siya ay tigre ng norte. Yun po ang kanyang press release. Yung pala, isa lamang puting at under Bisaya na susunod-sunod sa kanyang walang niyang ahas na asawa. So meron pong kasabihan, mga kababayan, na narinig nyo na ang ating boses o tinig ng taong bayan ay tinig ng Diyos. Kaya ang ating salita, ang ating mga reklamo dito na sama-samang pinagbigkis ng pagkakataon, ng panahon, ay napakahalaga. Dahil sabi ko nga, sa mga nakaraan, ang ating pong boses ay ito lamang ang ating power. Okay? Para tugunan o sugpuin ang mga walang hiya sa ating bayan, lalo na po ang Marcos Araneta Tambaluslos Administration or Polboronic Administration. Kailangan natin magsama-sama, mga palangga, tungo sa labang ito at sa pamamagitan ng ating boses o tinig para panagutin ang mga tiwaling opisyal o mga politiko para magkaroon tayo ng tunay na pagbabago at transparency, hindi lang sa iba't ibang komunidad sa Pilipinas, kundi sa buong bayan at para sa ating mga OFW o even yung mga naninirahan na sa ibang bansa na may mga pamilya pa rin dyan sa Pilipinas na kayo ay concerned sa kanilang kinabukasan. Sabi ko nga, every single day ng aking vlog, kailangan natin mag-speak up. Speak up tayo, speak up every day. Kasi ito yung weapon o sandata natin o ating karapatan para bulabugin o kalampagin ang ahas, ang puting, at tambaluslos at mga kasabwat nila para tugunan ang ating mga hinaing na magkaroon tayo ng patas at pantay-pantay na karapatan, katarungan, hustisya, katulad na lamang po na ginagawa nila kay Pastor Kibuloy, sa atin, sa mga vloggers, again, sa mga ginipit nila o sa mga taong nagkikitisay sa kanila. Hindi nila tayo binibigyan ng patas na pagtingin, ng hustisya, kasi hindi nila tayo kaalyado. Tandaan nyo mga kababayan, itong gobyerno ni Marcos Jr. o administrasyon ni Liza Ahas, mga palangga, ang pinapaboran lamang ay ang kanilang mga kaalyado o kasabwat sa pagkakamkam, lalo na sa usaping smuggling, pulburon, at kung ano-ano pang pagwawalang hiya sa ating bayan. Kung
natatandaan ninyo, mga kababayan, sa mga nakapanood sa akin, isa sa aking isiniwala na sa Bureau of Internal Revenue, okay? Siyempre, ang inapo ni Lisa dyan ay ang magagaling kumawat ng pera ng taong bayan. Sa panahon nila ngayon, imbis na susugin, okay, yung mga tax evaders, mga kababayan, hindi po nila ginagawa yung tama dahil imbis na susugin pagbayarin ng tamang mga taxes, katulad ng ginawa na panahon ni Pangulong Duterte, sususugin nila pero ito po yung agenda. Okay? Let's say ikaw ay isang malaking negosyante, okay, na hindi ka nagbabayad ng tamang buwis, sisindakin ka ng gobyerno ni Kuting Ahas at sasabihin na kailangan magbayad ka na, let's say for example po, 5 milyon. Kunyari, 10 million pesos ang babayaran mo sa taxes, 5 million na lang, at ang i-report sa gobyerno o sa BIR is 1 million o maybe kalahating million na lang, yung 4.5, ay mapupunta sa bulsa ng mga kasabwat ni Lisa Ahas Araneta Marcos. Isa po yan sa mga in-inform sa atin mismo ng mga taong nagtatrabaho sa gobyerno na concern sa kaba ng bayan. Yan ang isa sa mga dapat hindi natin malilimutan sa yugto, okay, ng pinakatiwali, pinakawalang hiya, at pinakababoy o busabos na gobyernong ito. Mga palangga, for almost 2 years na nagsasalita ako dito, nananawagan na panahon na para mag-speak up day, magsalita na po kayo dahil ang nakasalalay dito ay kinabukasan nating lahat. Ito at nung mga nakarang araw, nung Davao, Cebu rally ay patunay na nagising kayo at nag-speak up at naniwala po kayo sa ating mga isinyer o mga expose dito sa inyo na hindi po ito ay kathang-isip lamang, kundi mga totoong nangyayari sa likod ng kamera na pagwawalang hiya ng Marcos 14 administration at Ahas Sambaloslos dahil magkakasabwat yung mga yan. Mga kababayan, kung hindi tayo magsasalita, sino na lang ang magtatanggol sa atin? Dahil itong mga abusado sa kapangyarihan, pera, sa lahat na ng abuso nasa kanila. Tayo lang talaga ang magkakampi dito. Kaya sabi ko, hindi dapat tayo mawawalan ng pag-asa. Dahil, mga palangga, itong pag-asa na sinasabi ninyo, mangyayari ito kung sama-sama tayong magsalita. Dahil ito nga yung ating sandata, ito yung kapangyarihan natin, ito yung pwersa natin, yung pinagsama-sama nating boses. Diba? So kung tayo ay nagbibigkis-bigkis ngayon, which is, my goodness, all over the world po ang nakikinig sa atin, nagpupuyat ang ating mga kababayan, OFW, mga immigrants na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Diba? So, ito po ay patunay na talagang mas powerful ang boses natin. And with this power, itong ating ngangabels, sabi ko nga, atong tinig natin, ito yung magbibigay ng solusyon sa mga hinaing natin ngayon, sa mga problema na dinudulot sa atin ng walang hiyang gobyerno ni Marcos Jr. Mga itong pulboronic administration na ito, kaya nating tibagin at pababain ito. Sabi ko nga, malapit na natin makamit. Dahil itong boses natin, itong tinig natin, ang tunay na makakapagpabago sa ating bayan. Kailangan lang natin talaga ang maging matatag. Alam mo yun? Kailangan nating huwag sumuko. Kasi dito nakasalala yung kinabukasan natin. Ninanakaw nila. Sabi ko nga, kada segundo ay nagnanakaw si Lisa Marcos ng pera ng bayan, si Marcos Jr., lahat ng mga kasabot nilang oligarko, lahat ng mga nakipagdikit sa kanila, nagkikis-as sa kanila, okay? Para protektahan ang mga negosyo nila, para hindi magbayad ng tamang taxes, para paboran ni Lisa
sa kanilang mga negosyo kahit na ang taong bayan ay nahihirapan. Balikan ulit natin ang smuggling, di ba? Dahil dyan lahat nag-uumpisa ang paghihirap ng taong bayan, pagtaas ng presyo. Hindi nabibigyan ng karapatan ang mga maliliit na mga negosyante na lumago ang kanilang kabuhayan dahil pinapatay po ng smuggling business ni Lisa Ahas Marcos. Kailangan nating maging matapang sa pakikipaglabang ito, mga palangga. Sabi ko nga, demonyo ang kalaban natin. Bakit ba tayo ngayon nasa liwasang Bonifacio, mga kababayan? Dahil ang liwasang Bonifacio, from the word Bonifacio, di ba? Yan ay ipinangalan kay Bonifacio na pinapaalala sa atin na may isang Bonifacio na lumaban sa mga taksil, mga traidor, mapang-api at mapanglupig na mga dayuhan at even ang mga politiko noon ng tunay na taksil sa sarili nating bayan. Kaya tayo nagsama-sama para ipaalala yung braveness, yung katapangan na kailangan nating tumayo lahat na kahit buhay ay ialay natin alang-alang sa tunay na pagbumpay na kalayaan laban sa mga taksil, hindi sa dayuhan, kundi sa taksil na Marcos Jr., sa taksil na Lisa Araneta Ahas, si Tambaloslos Martin Romualdez. Sila po ang tunay at mga kasabwat nila ang nagpapahirap sa buhay ninyo araw-araw, mga kababayan. Kaya kailangan ipamalas natin yung tapang na namana natin sa ating mga ninuno. Diba? Yung mga taksil sa bayan, itong mga nakaupo, yung mga taksil, maraming taksil sa Senado, sa Kongreso, sila ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagkakaganito, mga palangga. Matagal na nating nilalabanan itong mga hinayupak na ito bago pa tayo ipinanganak. Diba? Ito nga itong mga tao ito na namumuno ngayon, mga kaapu-apuhan sila ng mga nagtaksil sa ating bayan. So, natuto na tayo, nabudol ako, lahat tayo nabudol, sumuporta ako sa isang buwaka ng Genimes na si Putin Jr. Diba? Malinaw pa sa sikat ng araw na hindi siya talaga ang nagpapatakbo sa ating bayan, kundi ang nagpapatakbo ang kanyang asawang Lisa Smuggler. Ang dami ko pong pinangalan dyan, mga palangga. Lisa Smuggler, lahat na lang. Ngayon lang yata tayo nagkaroon ng First Lady o administrasyon na ang mga pangalan nila ay nilagyan ko ng mga alias para silang nasa animal kingdom. Dahil totoo naman, masawi pa nga sila sa tunay na animal, mga palangga. So anyway, si Lisa Ahas ay ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Hindi si Marcos Jr. Kung natatandaan ninyo ang kanyang pinsan na si Michael Tion Marcos, sinasabi niya na si Lisa Ahas ang backbone ni Marcos Jr. At ang iba pang mga kaibigan ni Marcos Jr. na hindi daw po makakapagdesisyon si Bongbong Cotin sa pagpapatakbo ng bayan kung wala si Lisa Marcos. Dahil siya nga daw po ang backbone. Kaya sabi ko, ano siya? Uod. Walang backbone, walang buto, walang bayan. So kung ganyan ang presidente ninyo, presidente ng Pilipinas, na walang backbone, walang buto para magdesisyon, at ang nagpapatakbo ay ang isang ahas na hindi naman ibinoto ng bayan, kailangan niya ng lisanin. O kung ayaw niyang lisanin, kailangan ng boses ng bayan para totally matanggal siya sa pwesto, sa pwede ng pwesto na binababoy niya lang yung taong bayan. Hindi po elected o hindi binoto ng taong bayan itong si Lisa Ahas. Bakit kailangan siya ang magmamando sa lahat? Mga kababayan, bakit siya ang nakikipagsabwatan dito sa mga smuggler? Kaya naman, no wonder kung bakit tayo ay lubog at napapalibutan tayo ng mga sindikato. Sila ang sama-samang bumangon ang kanilang buhay, bumangon ang kanilang mga negosyong, mga iligal. Lahat ang pera ng bayan napunta sa kanila. Pero kayo, tayo lahat, na mga kamag-anak, kaibigan natin, anong nangyayari sa inyo? Diba? Lugmok. Hindi nga makabili ng kahit man lang isang kabang bigas para may supply kayo sa loob ng isang buwan o 15 days. Patingi-tingi.
dahil sa sobrang taas ng bilihin at taliwas sa ipinangako ni Putin. Okay? Taliwas mo sa ipinangako sa atin na ibabangon niya ang buhay nating lahat o ibangon niya ang buhay ng mga OFW. Pero sobrang mahal kasi epekto po ito ng smuggling business partnership ni Lisa, ni Michael na. Epekto po ito ng problema sa pulburot o sa droga. Bakit ba ang mga anak ninyo, kung bakit sila nasasadlak sa kadiliman? I'm sorry kung kayo po mga OFW, kayo dyan sa Pilipinas na nakakaranas ngayon ng mga pagsubok sa inyong buhay, nagkakaroon kayo ng matinding pinagdadaan dahil yung mga anak ninyo ay nalululong sa masamang bisyo. Katulad ng pulburon na favorite ni Bongbong Putin at, bangag, sabi na ni Pangulong Duterte, bangag na bangag noon, bangag na bangag ngayon, na never ever niyang in-address yung issue na yan ng pulburon.